Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sentruhan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Sentrum. Info Sentrum. Ngatanan, may kalabutan, bahinan, tama nga informasyon. Info Sentrum. Ben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum. May na nakita ka barangay 13 minutos na nakalabay halas 2 maupay nga halag. Welcome haton Thursday edition Hunyo 25 haton taramdan Info Sentrum. Atipen pumida iton iyo kahampang ada kami hiton ka alas 3. Kami didi nga Engineer RV. Ay, iyo film na maini. Siya daw kay white naman ang t-shirt. Balito nga kita ito na kaalas 3 yun ang kiluphan na Huwebes in paggagipapasuin na mahiniha gawas as in. Bisa ito na hangin aton inaabat in super kapaso hala daw kalawan natin pira ba ito heat index sa hapagkaya na paadi kadlain 32 in pagkamapaso haamon na didi.
Super shine hi Mr. Sun salit pa hudlum anay ha, hudlum anay, sirong anay. Ate Mern, saing kaya na. Salamat hadton ampalaya. Ayaw gud anay kamo pag binulad ha. Sugad kan Ate Mern sa dala nagduduyan. Yung pa iton kabutang ni Ate Merns. Pareho natin pagkantuan hadi. Yung pa iton duyan nga ginahimula ni Kuya Eddie. Malitaw kung nagaano man kamo yan na naka-siesta time. Kung di kami niyo ha, nga hiya Coach UFM, transmitter Chief Tig Joey. Pinagiton supervision ni Ate Ruth. Nga da kami iton ka alas 3. Yan ang kilup as usual. Ano ba ito nato na pag-irestoryahan, yan ang kilup, mula gihapon. Balikan natin kanina aga, bangin waray ka makabati, naligbukan ka, no? May dakitaw ni na mga pictures adto na makarimadima daman nga earthquake. Dito naman northern coast, ito na Venezuela, pagka makisig naman adto na linog. Samtang good news at naman ipapahat at doon programa ito ang national government. Labi na ito na opisina ito na ato na Pangulo at doon na bawat barangay makikinabang. Ikaw ako istihanon. Yes, kanan mga istihanon adi. Makakakarawatin na Presidential Scholarship Assistance. 5 nga estudyante hakada barangay Eastern Samar ay laro minihito na Presidential Scholarship Assistance Program. Kunina ka barangay at nadaman utrohon at doon na detalye hini. Kahiwad ng nakagurangan, minayuyungan inataman. Sugad man ipapabati na full at doon pahayag ni DSWD Secretary Gatchalian. Secretary Rex Gatchalian, haniya naman pagbisita kakulup nga ito syudad na Tacloban. Labi na doon iya pagduyog, aniya pagdaraw nga dahad doon mga biktima panhitabong panamusil dito naman San Jose National High School. Ako istihanon, probinsya nga higugmaon, tipigi at este, rayhag Eastern Samar, pagursahan katawan. Amini adton perala ka barangay adton aton pag-irestoryahan yan ang kilup aton taramdan info centrum nga sugad man ano pa ito na nakalinya natin na didi. Adton pagbisita naman ni Congressman Shin Gonzales ngadto naman pinakatay aw nga barangay dida naman bungtuhan na lawaan. So tikang gihapon ini Facebook page ni Congressman Shin Gonzales. Amini adton kabug-usan ato naman pagpahamtang yan ang kilup ato na taramdan info centrum. Dieciocho minutos na kabarangay nakalabay alas 2. Unahon talaan ay Coach UFM. Adton nahitabo didi nga unahon talaan ay ipabati Coach UFM adton pagbisita ini ni Secretary Rex Gatchalian adabano ito na aton na-send ngadto. Alright, so 19 minutos na kabarangay nakalabay alas 2. Padayon ka mo na katutok ka ato na taramdan na info centrum nakalabay nga adlaw ginabisita ni personal ini nga ginabisita
ni Department of Social Welfare kon DSWD Secretary Rex Gatchalian adto na lamay han usa inihan na mga biktima han insidente han panmusil dito ini San Jose National High School syudad han Tacloban. Kakilop ini ngayon kakilop pala ginabisita nga na tuyo nga ipadangat na pagduyog na gobyerno nga nahibaruan adton pa ba na panginginahanglan nga na binayaan nga pamilya ngan initial nga pinansyal nga ayuda na Department of Social Welfare and Development nagkantidad na 130,000 pesos adton gindara igin dulong nga dahadto na mga biktima nga apektado nga mga pamilya. So hailarom ini hadto na kanan DSWD assistance to individuals in a crisis situation kon AIX program. Ngan labot lahad to na pinansyal nga bulig naghatag liwat na personnel na DSWD gimportante hida maini nga pagtaga psychological first aid nga dahadto na mga apektado para mabuligan hira pag atubang hadton emosyonal ngan psychological nga epekto panhitabo. Upod inihan psychosocial interventions initial nga counseling nga na suporta. Sugad man ginsususig gihapon kahimtang mga biktima ngan adto na pagrekomendar para hinduga nga mental health nga na psychosocial services kon pagkikinahanglanon. Padayon gihapon adto na koordinasyon hadto na DSWD nga dainiha mga lokal nga gobyerno, LGUs, nga dahiton na Department of Education, mga otoridad panlawas, ito na Department of Health, so nga iba pa nga mga kabakyang ahensya para masiguro nga makarawat adton igo nga bulig nga na suporta syempre nga mga nga dahiton mga estudyante, suporta nga dahiton na pamilya, nga dahan mga empleyado eskwelahan nga naapektuhan na insidente. So adi naman kabarangay kay didahad to na pagbisita kakilop ni DSWD Secretary Rex Gatchalian siguro hininiya nga padayon nga iguundong iton hustisya para inihadto na mga biktima. Nagpahayag inihiya iya naman sa loobin kon reaksyon may kalabutan iniinahan na pagsalawad na Pro 8 na mga kaso nga kriminal kun kontra inihin usang adton duduhaman adto hira nga dahadton 15 years old adton child in conflict with the law. So ginreklamo ini adton reklamo iginsalawad ini pinaagihan inquest proceedings Office of the City Prosecutor Tacloban nakalabay nga Martes. Sige daw Coach UFM aton pamatian naging pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Hindi lang naman ang sambayan ng Tacloban, kundi lahat tayo. Kasi hindi to dapat nangyari at hindi ito nangyayari sa isang bansa katulad ng Pilipinas na Christian country. So lahat kami, lalo ang ating Pangulo, kaya kami pinapunta ni Secretary Sani. Kahapon nandito si Secretary Sani. Una, alam natin na pagdating sa usapin ng mga minor de edad, nasa DSWD yan, kaya ako nandito. Pero bago natin pag-usapan yung mga sa loobin ng lola ni Lawrence, ay pag-usapan muna natin yung assistance kasi may pinagdadaanan yung mga pamilya diba? Una, nung nangyari to, kaagad-agad nag-deploy tayo ng mga social workers natin. Pares na social workers sa bawat namatayan, and then may mga hospital social workers rin tayo. Kasi yung ganitong klaseng grief will take time. And hindi lang yung material, narinig nyo naman sinabi niya kanina hindi naman lang yung pera, kakulangan ng pera yung magiging problema, kung hindi yung how to cope with the death.
So yung mga social workers namin are equipped to do grief counseling, trauma counseling. Yan yung tinatawag na psychosocial intervention. At hindi kami bibitaw, nandun kami nung una, sabi nga niya, nauna yung mga tao na ng DSWD, yung mga red vest namin, at hindi kami bibitaw hanggang sa dulo. Then nauunawaan namin, nag-uusap kami ni Seksani na yung buong community, yung buong school community and the greater Tacloban community is also affected. Hindi naman to dahil wala kang anak doon. Everybody's worried sa nangyari. So we'll have to work with the local government unit on how we can heal as a community. Importante yun eh. Pero siguro gusto ko rin samantarin yung pagkakataon na manawagan in that healing process na ang dami na kasing lumalabas na iba't samot-saring mga kwento, mga posts sa social media na triggers or reignites the emotions. Minsan may mga pictures na hindi na dapat sana pinopost na natatandaan, umuulit yung trauma It reactivates the trauma. And marami sa aming mga social workers, sabi nga, sana mapakiusapan natin yung general public na tulungan natin yung mga pamilya maghilom sa pamamagitan ng pagiging responsible natin sa pag-post ng mga pictures. Kasi it re-traumatizes the victims. Now, kanina narinig nyo malaking bahagi ng dalamhati ng pamilya ay yung sa usapin ng legal. Tinanong nila ako kung may assurance ba na yung 14-year-old na assailant ay at large pa ba na ang worry nila baka parang wala lang. Ang inassure ko sila na yung dalawang suspect or yung dalawang assailant ay nasa kustodiya na ng DSWD. Nasa isang facility na natin and I assure them that. So narinig nyo rin naman yung discussion, sabi nila pag inassure ko sila then at least alam nila, may peace of mind sila na hindi lang yung parang walang nangyari kung hindi nasa aming pasilidad na. Pinaliwanag ko rin sa kanila kasi clearly naman narinig nyo pare-parehas yung hustisya yung kanilang hinahanap and I think yan yung hinahanap ng sambayanan ng Tacloban or ng buong Pilipinas, ng lahat ng magulang na may anak na pumapasok araw-araw at nangangamba. Pinaliwanag ko na doon sa current nating batas, may liability naman na nakasaad. Katulad niyan, kunento ko kanina sa kanila at alam nila yung case na nangyari sa North Cotabato, wherein yung assailants doon are now in prison. Kasi pagtapos ilagak sa pasilidad ng DSWD at nakita ng mga social worker namin, nakita ng mga child psychologist natin na hindi naman na walang remorse, hindi naman nangyari yung restorative justice. Kasi may mga ganong kaso talaga May mga ganong kaso na hindi mo makikita yung remorse, hindi mo makikita yung restorative justice. Ang nangyari, tinurn over rin natin sila sa regular na kulungan when they reach the age of majority. So in that case, at least yung sa 15-year-old dito, will really monitor closely kasi yun yung nakasaad sa batas. Now, narinig nyo rin naman yung diskusyon tungkol naman daw doon sa 14-year-old. Sinasabi nila, naiintindihan nila na walang criminal liability yon. Kami sa DSWD, susundin namin kung ano yung nasa alituntunin ng batas. Pero nasigundahan nila ng ibang anggulo, yun nga, yung parents. The responsibility ng mga adults sa bahay na yon, kung bakit may baril na nakakalat, bakit may access yung mga bata sa baril. Clearly, may negligence in that aspect. And alam ko yung ating mga partners sa law enforcement agency, tinitignan na yon. The investigation is ongoing. Ayoko pangunahan. Pero kung tulad naman na narinig nyo, sinabi ko kay nanay na I agree. May pagkukulang sa mga sa hanay ng mga adults doon. Kasi the mere fact na may baril sa kamay ng isang bata, mali yun. In fact, we can talk about other child laws na violate negligence, diba? Yung mga bata, the mere fact kasi na kung ano man yung rason, the mere fact may hawak silang baril, that they could have caused harm to themselves, but in this case, they cause harm to somebody else. So meron talagang responsibility or culpability yung mga adults in that setting. Secretary, ano yung magiging treatment sa dalawang assailant sa loob ng kasundan? Pareho lang din doon sa mga normal lang din sa loob na? No. This is very different. Heinous yung crime na nangyari. Nakasaad naman sa batas na una, yung judge will do multiple meetings or consultation with a team of social workers, child psychologists, yun lahat ng may humahawak sa kaso, pati yung mga police investigators kasi they have to determine nga, di ba, in this case they have to determine dun sa 15-year-old yung discernment.
Now, once that's determined, the course of action also. Doon sa batas kasi diin yung mga dapat gawin, no? May mga diversion programs na dapat patakbuhin, katulad nga nung tignan natin, meron bang mental wellness or mental health issues, meron bang iba't ibang doon sa batas kasi sa Juvenile Justice Welfare Act, maraming nakasaad na mga gagawin sa kanila na hindi ginagawa sa mga ibang bata na nandun. Ma'am, you have to remember, ang mga shelter ng DSWD hindi homogeneous. Ibig sabihin, hindi halo-halo. Iba yung shelter namin para sa mga inabuso, sa mga pinabayaan, sa mga inexploit. Hindi nila kasama yon. Yung facility na may hawak sa kanila are precisely for CICLs or yung mga children in conflict with the law. Hindi sila nakahalo doon sa mga naging biktima ng pang-aabuso. So, yung tanong mo is, ano yung course of action? It will be determined by the judge, the social workers, and the child psychologist. And then, ibibigay sa amin yun at yun ang susundan namin. Pero hindi siya pangkaraniwan na ginagawa sa lahat ng kliyente sa pasilidad. So, yung comment nyo sa nababaan yung age of accountability? First of all, my personal opinion does not matter at this point. So, wag nyo na tanongin yung personal kong opinion. Ako ay kabinete at secretary ng DSWD. Sa ngayon, may batas at kailangan namin sundan yung batas. Pero sinabi na rin ng ating Pangulo na bukas siya sa dialogo tungkol sa issue na to. So yan ang posisyon ng DSWD. Alam ko papatawag na kami sa Senado sa July 1 ay nandyan kami. Kasi nga yung Juvenile Justice Welfare Council, ako yung chairman nun at attached agency namin yun. Anak ng DSWD ang ahensya na yan. So alam ko papatawag kami at papatawag rin yung mga iba't ibang mga eksperto sa field na to. Palagay ko papatawag rin yung pamilya siguro kasi iba na yung nararamdaman nila. So magkakaroon ng diskusyon and tatalima kami kung ano yung magiging kahinatnan nitong diskusyon na to. Pero suffice to say na ang sabi ng ating Pangulo, nakabukas ang kanyang isipan sa usapin na yan. So kami rin, we take that position. Sir, visibility na, mayroon bang long-term plan o Yeah. intervention sa mga families? Meron talaga, not just the victims. Alam nyo, I guess pwede ko na rin sabihin na bukod sa victims sila yung immediate victims. The entire school community is are victims. The whole Tacloban community is a victim. And I guess the whole nation, if you're a parent, kung ikaw ay magulang at meron kang mga anak sa paaralan, palagay ko na biktima ka rin. Psychologically, iniisip mo na rin yun eh. Alam nyo, before nangyari to, may mga aspeto kasi kami na tinitignan na ang preventive dito dapat, palagay ko ang tinatanong mo yung preventive eh. Ang preventive dito dapat yung pamilya eh. Whether nagkakasundo kami ng pamilya kanina na ang unang guro ng mga bata ay ang magulang. The teaching happens, the formative years happens in the household, hindi sa paaralan. Hinuhubog mo dapat yan sa loob ng tahanan. So una, sa 4-piece program natin, yung family development session, pinag-igting natin yung curriculum sa pagiging responsible na mga magulang. Binago namin kasi syempre nagbago na rin yung mundo natin eh. Meron ng usapin ng bullying, may usapin na ng social media, may usapin na ng extremist games. Nag-iba na yung mundo eh. Kaya binago natin yung curriculum, nakipag-ugnayan tayo sa Ateneo School of Psychology. In fact, kasama ko nga sila ngayon. Para masigurado natin na yung curriculum natin, na aarmahan natin yung ating mga magulang na mahihirap sa 4-piece na paano i-handle yung kanilang mga anak. Pangalawa, merong panukala na lumabas sa Kongreso na ngayon nagsimula ng pairalin yung parent effectiveness session, mandatory na yan. So yung curriculum nun ginagamit na rin namin kasi preventive ang hinahanap natin dito na hindi na to mangyari ulit sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kapasidad ng mga magulang na itama yung mga mali sa bahay pa lang. The first teachers are at home. There are parents. So kailangan tulungan natin ang ating mga magulang na armado dapat sila, meaning hindi sa armado sila sa kaalaman kung paano aayusin yung pagpapalaki ng kanilang mga anak. Sir, moving forward, kasi po ang mga school naman, kami natin naman po ang Department of Education na kulang sa mga guidance counselors. Is the SWD planning to augment or help assist that person in any way? Ako, ang assistance namin talaga is let's start at home, tulad ng sinabi ko. So usapin ko na rin ang bullying. One less bully na lumabas sa isang bahay is one less bully na school place. Kung sa bahay pa lang naturuan na natin ng tama yung mga anak natin na hindi tama maging bully, huwag maging bully, ano ba ang bully to begin with? Kasi minsan hindi nga nila namamalayan, bully na sila eh.
I'm not saying bullying is the only case here, is the only cause here, pero pinag-uusapan lang natin ano mga pwede namin gawin. We have to strengthen yung pamilya. Part ng mandato ng DSWD is patatagin ang pamilyang Pilipino. And kasama dyan, malaki ang gampanin yan, obviously, yung mga magulang. So, that's our contribution, fixing it at the source sa bahay pa lang. Una, Alright, so amod to kabarangay no, ang pahayag ni Secretary Rex Gatchalian, ngan sugad man adton iya naman na pagbaton ang mga pamakiana no, adton lokal nga mamamahayag, di na naman ha syudad na Tacloban. So kung naton la i-summarize no, gin siguro hadton DSWD nga padayon adton kumbaga hingyap hinhustisya para hadton na mga biktima han insidentihin panmusil dito naman sa nga eskwelahan Tacloban ngan mahugot nga igpapatuman pulong niya ang mga probisyon didahining Juvenile Justice and Welfare Act. So na baton ini han secretary kataliwan pasakaan nahin mga kasong kriminal adton usang 15 anyos nga child in conflict with the law ngan ipinasaka adto pinaagihin inquest proceedings ha Office of the City Prosecutor. Samtang adtoan na mga kaso nga igin sa lawad tulong murder cases. Murder tulong frustrated murder nga napipira naman nga serious physical injury. Sa naman nga suspechado kay 14 anyos pala papailarom han intervention program. Subay ini hadton ginusa nga balaod. Nasa ringhi Secretary Gatchalian ang duhang minor di edad yana ada na kustudiyahan na gobyerno ngan ibubutang ini didahin kaangayan nga youth facility. Nga iya daw gud ini gin siguro ha mga pamilya nga duhang mga minor di edad nga suspechado in ada na kustudiyahan na gobyerno nga ada hinigo nga facility para hiton na mga kabataan. An hustisya amo adton ira pinakaimportante nga hingyap ngan gin pahibaro daw gihap niya nga may ada mga mekanismo hailarom hidton balaod para masiguro adton pagbaton hadton mga suspechado kay padayon ini nga nananawagan ang mga pamilya mga biktima para pagpabatonon ang duha nga minor di edad lakip ini nga 14 anyos amo mangga diton irahini kumbaga gin papanawagan ngan hailarum hiton Republic Act number 9344 o ini nga tinatawag Juvenile Justice and Welfare Act of 2026 iton mga kabataan ngayon nga 15 anyos paubos diri mananagot ha kaso nga kriminal kundi ipapailarom hirahiton intervention program. Ngan nakasurat liwat ha balaod nga adton mga minor di edad nga sobra 15 anyos pero ubos hirahiton 18 years old. Diri liwat hinaman nanagot or hakaso nga kriminal pero gawas la kun mapamatud-an nga nagbuhat hira nga may discernment. Ano itong tinatawag hini? May daigo nga pagsabot han ira ginbuhat. Asya ini nga diba didahat to na mga nagawa sa social media at to na baliw ay hinmensahe at to duha nga mga suspechado nga talaga kung mababasa niyo gimplanuhan hira kumbaga maaram hira at to na ira ginbubuhat may da pa nga ni dada na may mention panira ini nga pagtaga balaod. So kilala naman ni Gatchalian adto na grabe nga epektuhan insidente ha mga biktima nga dahadto na mga pamilya nga hadto na bugos nga komunidad. Haloy hinigin siguro liwat niya nga susundon hadton DSWD ang nga tanan nga legal nga proseso nga nasisiguruhon an igo nga pagpatuman han Juvenile Justice and Welfare Act. Ngan iyaliwat kanina ginsumat nabatian naton
nga nakikiusa iton DSWD iton pag-undong ka-open ni Presidente Marcos Jr. hapagtalakay hadton posibilidad han pagpahabubo han minimum age of criminal liability. So amin hiya adton pagbabantayan ta ini nga insidente kay kumbaga parang naging nag-open iniya na iton national nga diskusyon mahitungod hiton juvenile justice. Dami ni iton ato na hibabaruan, hibabasahan, di dahiton mga komento kung igo pa ba ini, haum pa ba ini yana nga balaod, hiton niya na nahitatabo hiton aton kabataan nga bisan mga 13-14 anyos pala, paru-pareho nahin mga adult nga iton irapan huna-huna. Nakakapagbuhat na hin mga magbugat nga krimen nga diri ka na minor de edad kun hanhad to kotsufem an aton laan ni Rosing Kulay iya na grabe na darahiton lakat iton panahon, social media nakaka-access ito na kabataan hini nga mga violente nga mga uyas di dahiton internet, social media salit diri na lakanan 14 anyos, kanan 13 anyos ito ang iraya na mga binuhatan. Pero bisan pa man, padayon daw gud nga bibiling ito na gobyerno na balanse, habot nga hininga, kumbaga iton, syempre iton mga pamilya, baagi kuriiga ini iton hanggi iton pamilya, han mga biktima nga matagan hin hustisya. Nganhan legal protection daman mekanismo nga barabtunon di dahito nakasurat hiton Juvenile Justice and Welfare Act para hiton mga kabataan nga nahidadabi hapag talapas hiton balaod. Kabarangay nato na oras sa 41 minutos na nagkalabay halas 2 kadugangan nga mga balita impormasyon kataliwan lang hading pahinumdum. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga. Anong nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Alright, sa natin oras, 44 minutos na.
Nakalabay halas 2 balik kita ato na taramda na info sentrum. Ini nga mga balita ya dinadaman hinaton na hibasahan mga violente man adi. Ayo kita hiton diri maupay nga panhitabo dito damain din bain Burawin Leyte. Sige nga ni naman kita haaton na dapit nga di kita hiton developmental naman nga balita. Bisitahin natin inisa nga tayaw nga barangay didahabong to hiton na lawaan kay ginabisita ngayon ini ni Congressman Shin Gonzales ang kilalang pinakagihirayo nga barangay. Dida naman habungtuhan na lawaan nga niya ini personal nga ginakadto ni Congressman Gonzales para niya personal nga makita nga kumbaga mahibatian ang kahimtangan panginginahanglanhan mga residente. Syempre kaupod ni Congressman Shin hiralawaan Mayor Athin Mendros upod ni Mayor Athin adto niya asawa RD Nick Mendros ito na Comelec 8. So bisita gihapon ni Vice Mayor Ravi Parker Enciso, iba pa nga mga opisyal na lokal nga gobyerno ginbaktas nira. Nagbaktas sira hinting ko ba talaga ang dalan hitaas na sagka nga dalan pakadtuhan na barangay. Kung pagod diri pa sementado sa lita makuri adton pag malakakadto na nasabi naman nga tayaw nga barangay. Nasaringhi Congressman Shin, iya nakita nga nabatian ang mga kakurian in town adlaw-adlaw nga inaatubang han mga mulupyo. Haros unum kauras ang pagbaktas, tipakadtungan pabalik, hasentrohan bungto, kay waray pa mga andalan, kumbaga inaagian, diri gud maagian hinbisan nga klasehin sarakyan, baktas lang adto hini nga interior, nga barangay halawaan. Usahan ira dito nangunguna, nga ginpahayag, nga ira naman dito need, ngun kinahanglan amuan pag-constructhin na concrete nga kalsada, tipakadtuhan ira barangay. Kay syempre, ito ang FMR, kung may ada konkreto nga dalan, amo manggo din isa da mainihiton mga drivers, hiton pag-uswag, para madali ito na pagdara, tikadto, tipauli, hanira mga produkto, ngan kung may dadaman mga emerhensya, madali adton pagkadto haira. So ginbaton ini ang nahangyuhan mga residente ngan nagsaad hi Congressman Gonzales nga iya daw gud ini tutumanon. Kasumpay hini adi Coach UFM ipakita ta daw ini dida inihan Facebook page ni Congressman Shin Gonzales ini naman nga naging pagbisita ngadtuhan pinakatayaw nga barangay habungtuhan lawaan. Como iyo representante, iyo congressman, akong obligasyon. Itong paghatag sa iyo, hingkahimyangan, especially hingkalsada. Thank you so much po, Kong. Salamat po. Karing pa man namon kanina, nagbabaktas kami nganhi. Diri na po nato ni istoryahan ni Kong kung ano't sitwasyon po nganhi. First hand na po niya nga nakita nga niya po ito na anhi pag-ugup haton. Iri nga mo paglinakat nganhi, ungod manggod nga inabat ko, nga orahing kuri, itong iyo kinamumutangan. Nalilipay ako na higong siyang aaninahin. This is a very historical day for San Isidro. Imagine po niyo, Father's Day na, pero kita ngayon itatong ng probinsya, po giyapon niya na. Kung sa ini nga pagpahisang, haiyo, sa rin ko pa kanuna, na itong gobyerno, isang gobyerno, as siya na indada o haiyo. First hand, magpapatian ni Kong, kahit iyo mga paminahang dinhin, ngayon iya mismo mai-experience. Ito yung adlaw-adlaw na kakalusad,
nagpahabong to niya na. Nasa rin na niya ako kanina, kaya nakili na kami kapitan ng kalsada madadayon. Nasa rin advice na makulang ko yung good news para rin sa Isidro na nakantong kung pressure ka. Alam ni Jerry, kit nakakagod. Ito na ko na mag-ririya yun sa kung ano itatong niya para hindi ka sa Isidro. So hinay-hinay, pero inikita na may ada pagbabagod sa Isidro. Kini nga mo pag linakat nga ni, ungod manggod nga inabat ko, nga orahin kuri, itong iyo kinamumuto. Kumo iyo representante, iyo congressman, akong obligasyon. Itong paghatag hayo, hingkahimyangan, especially yung kalsada. Face by face natin yun. Alaba ko yung atong pagkisiton, siguro mga 4 or more than 4 kilometers po. Pero, dili na light yung sasampil. Basta determinado kita, pag bukang itong kalsada, para itong katawan itong barangay sa Isidro. So, 24 to. Okay, Sergeant! Alright, so amad to kabarangay no, nakita niyo ba na sisinagkahon mo at ngadto nga barangay. So tika hataas, tika abante hadto nira baktas, tika hataas. Adto ngay anhin bukid maano ngan makuri ang dalan. Malutak an iba mo pay nalangan ni kay di mauran kun mauran ba madalunot manggod ana pagsagka ngadto hininga barangay San Isidro habungtuhan na lawaan. So ginsaad ni Congressman Nashin nga iya ini tatalingong haon sa ring pamaniya abot hadto niya makakaya in sisimentohon. Wow. Adton kalsada tipakadtuhan tayaw nga barangay dito naman habungtuhan lawaan. Alright, so adi na kita pag hinang po sa Kutsu FM, ipakita ta daw ada nga mga pictures na makusog nga pagbayog linog nga nahinabo dito naman Venezuela. Mga building yada nagkaruruspak nga na gindalauman posible nga may dadamo adton danyos lives and properties adton resulta hining duha pa damain nga magkusog nga linog nga nakaiguha northern part han Venezuela ngan nasa ring adton US Geological Survey una nga nahitala an 7.2 nga linog nga nakaigo por lo menos 160 kilometro norte or natundan han Caracas. Iton kabisera iton Venezuela. Waray pa mag-1 minuto ang makakalabay sinundan na naman hina makusog nga magnitude 7.5 nga pagbayog. Nagpahimatngon ang USGS nga posible magdurot inihin trahedya nga damo iton ihap iton mga namatay nga iya ba danyos yada man. Grabe. Una nga pagtansya, posible umabot 10,000 nga da 100,000 katao. Adton ihap. Adton ko ang lain ni pala. Waray pa kasi magpagawas in opisyal nga kadamo. Adton mga naging biktima, nag-aawatan kinabuhi. Adton mga nagkasasamaran. Waray pa gin pagawas adton mga otoridad. Nasa ring adton Interior Minister, may dapirang mga building, kabablayan, mga infrastructure, mga nag-renuspak darahad to na linog. Diretso naman nagpasarang ang mga bombero, pulisya, mga tauhan han civil defense para hadton search and rescue operations. Didahining mga video nga gingawas, makikita nga nagdudumarahin rescue ang mga emergency worker hadton mga renuspak nga mga building hakaraka samtang sige an panuroy adton pangaruhin bulig han mga pamilya para hadton ira mga hinigugma may da syempre migtaas nga mga building renuspak da mga residente adton napiritan nga magayop ngadtuhin safe nga lugar samtang nahinanabo adton makanghirirhat nga pagbayog
kagawas adton mga tawo nga dahan kakalsadahan para makalikay hadton trahedya. Mga hospital, mga puno. Samtang adton temporaryo nga ginpagawas nga tsunami warning ginbawi ini pagkahagos pera ka oras. Iton Venezuela, makikita iton Venezuela hausa nga seismically active zone. Adto ini nagtatapo kuno ini iton Caribbean plate ngan South American plate. Rason nga agsub didto hirangay na bayugon. Agsub hira didto maka-eksperyensya hinlinog. Alright, so kabarangay sidyon talaanay para naton na pagharampang hataramda na Info Centrum hangaran ni Ate Ruth Rivera Bunda, Chief Tig Joey ngan kabakyang naton di Master Control Coach UFEM, Ate Pen Pumida ini ang sunod nga segment. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay naton oras, may dapakita 6 minutos pa og sa magalas sa 3. Sobra 81,000 nga benta nahitala kabugusan nga 5 ka adlaw nga Agri-Fisheries Fair 2026. Ang detalye adian aton report. Umabot ha 81,701 pesos ang kabugusan nga benta nga nahitala ha Agri-Fisheries Fair 2026 nga ginbuhat ha Morawon Tilang Park, Borongan City tikang Hunyo 15 ngadto Hunyo 19. Sumalakan Maria Luz Cabo Senior Agriculturist han City Agriculture Office tikang ini nga kantidad han mga baligya han 27 local exhibitors nga nakigbahin han nasabing aktibidad. Lakip ha mga exhibitors ang Borongan City Cacao Growers Association, Canabong Farmers Association, Lalawigan Progressive Farmers Association, San Gabriel Farmers Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative, Ando Fisher Folk Association, ngan iba pa nga mga individual ngan organisasyon nga nagbaligya hin magkadiro-dilain nga produkto tikang agrikultura ngan pangisdaan. Ang Agri-Fisheries Fair usang nga kapartihan selebrasyon han ika-19 nga charter anniversary in Ciudad han Borongan nagtutuyo pagpasundayag ngan pagsuporta ha mga lokal nga produkto samtang ginpapakisig ang pakabuhi han mga parag-uma para pangisda ngan iba pa nga lokal nga negosyante ha syudad. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Regional naman nga balita, 14 anyos ginaaligar nga nagpabuto hanharos ang tanan nga bala. San Jose National High School shooting samtang 15 anyos ginaaligar usala nga warning shot adto na ginpabuto. Kadetalye, ginpahayag ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez nga ang 14 anyos nga sospechado ang ginaaligar nga nagpabutuhan haros nga tanan nga bala. Durante inihan insidente han panmusil sa San Jose National High School, samtang adto na 15 anyos nga sospechado ang ginaaligar nagpabuto hinusala nga warning shot. Eksklusibo nga interview han Billionario News sa channel, nagsaring hi Romualdez nga sumalahan resultan forensic examination ang 14 anyos nga ang nagpabuto hin mga 99% han kabugusan nga mga bala nga ginpagawas durante han insidente. Dugang paniya nagpabuto ang 14 anyos hin mga 40 nga bala gamit ang tulong nga magazine nga napadayon nga nagbuhat hini katapusan siyahan nga mga biktima. Samtang sumalagihapon han forensic findings ang 15 anyos nga sospechado in ginaaligar nga nagpabutulahin usa nga warning shot. Nagsaring hi Romualdez nga ang 14 anyos ang ginaaligar nga nanguna hapag patuman han pag-atake nga nagpadayon ha plano nga nagpapakita sumalhaiya hin posible nga tinuyuan nga pagbuhat hadto na krimen. Nauna naliwat na ginpahayaghan alkalde nga naisumeter na ang mga reklamo kriminal kontrahan na 15 anyos nga sospechado may kalabutan mao nga insidente. Padayon pa yan ang investigasyon ng mga otoridad hapan musil sa San Jose National High School diin ginaaligar nga duha nga grade 9 nga estudyante ang nagpabuto sulod ng eskwelahan nagresulta kamatayon hinatulong nga estudyante ngan samaran adton iba pa. Ang nasyonal naman nga balita hados sa minutos pa og sa magalas 3.
Pinangunahan ni nanguna hi Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na programa nga bawat bayan makikinabang. Ha mga probinsya ini han South Cotabato ngan dida ini ginbuhat ha aktibidad ha Coronadal City kanina la. Hanasabing okasyon na ginapangunahan na presidente ang seremonyal nga turnover na bulig tikang Social Civic Project Fund kon SCPF nga nagkakantidad na 40 million pesos para ini probinsyal nga gobyerno han South Cotabato nga na 96 million naman para hadton provincial government han Cotabato. Ang pundo iginalukar ini para suportahan adton magkaiba-iba nga proyekto nga na programa nga makakabulig ang mga barangay nga na komunidad haduha ini nga probinsya. Nagkikita liwat na Pangulo ang mga presidential scholars, mga opisyal han barangay nga iba pa nga lokal nga leader, sugad kabahin hadto na padayon nga paningkamot han administrasyon nga ipahirani ang katawhanan mga programa nga na serbisyo han gobyerno. Samtang padayon naman nga nakakakarawat na pinansyal nga bulig ang mga pamilya nga naapektuhan han bago lang nga magnitude 7.8 nga linog ha Southern Mindanao pinaagyan niyan assistance to individuals in crisis situation CONAICS program han DSWD. Sumala administrasyon nagpapakita ini han pag-ugop na gobyerno hamadagmit nga pagbulig ha mga nanginginahanglan ngan hapagpalangbuhin inklusibo nga kauswagan para hadton nga tanan. Anaton oras 3:00 at ipan na pumida ini amin na naton news update utro maupay nga kelop. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo